Isang pinagpalang araw mga ka-Wildy Boy, meron tayong kababayan na nagtanong, ano bang mas epektibo or mas mainam na paraan para makapag-Canada? Through agency ba? Or yung mag-a-apply ka directly sa mga employers na wala sa Pilipinas? What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumikap, pakinaapot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man ninais na makuha. Kahit kalaki, manito hirap at luha. Pinagsumikap ako ba rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated. At umiwasan lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa aking challenge na sa ganong kaalaman kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga ka-Wildy Boy, isang pinagpalang araw sa inyo lahat din sa Pilipinas. And sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. Ito yung mga employers na nag-hire ng mga foreign workers. Kukuha sila directly dyan at sila yung magpuproseso. So para sa kaalaman ng lahat, once na dadaan ka ng agency, of course, may mga staff sila na mag-aasikaso sa'yo. Lahat sila magpuproseso hanggang sa ikaw ay ma-deploy. Pero kung ito ay direct hiring, just for example na lang, direct hiring from employers sa bansang Canada, kung saan mang province yan, sila mag-aasikaso. Walang recruiter na mag-aasikaso sa'yo, walang mga staffs, hindi yan dadaan through manpower pooling ng isang particular na agency. So lahat ay sagot ng employer or organization na mag-hire sa'yo. So ganun yung direct hiring mga kabayan ha. Now, ano ba yung mas epektibo para ikaw ay makalis? In my experience at sa mga nakikita ko rin sa mga kababayan ko na nakakalis na, kababayan natin na nakakalis na, hindi lang bound to Canada, ganun rin naman sa ibang panig ng mundo, marami ang nakakalis through manpower pooling sa pamamagitan ng serbisyo ng mga agencies sa Pilipinas. Kasi nga, kapag nag-hiring sila, automatically, kapag ikaw ay isang qualified applicant, once taglay mo yung skills, may provide mo lahat ng documents, physically fit ka, may papasa mo ang mga medical examinations, wala kang criminal records, walang mga issues sa mga documentation sa'yo, well, magiging mabilis yung iyong pagpuproseso para ikaw ay ma-deploy. Now, sa deployment, tandaan nyo mabuti hindi pare-pareho. Depende yan sa pagpuproseso. Kung minsan may mga nakakalis na matatagal, meron din naman mabilis na nakakalis. Again, it depends sa pagpaprocess yan. Once na done sa agency, napakaraming mga proseso. Dapat niyo tandaan mga kabayan na kapag ikaw ay isang aplikante, papunta sa ibang panig ng mundo, kinakailangan matyaga kayo. At hindi nyo kinakailangan apurahin ng agency na kayo ay paalisin na. Kasi sila naman ay kumukonforme rin sa mga process. Just for example na lang, nakikipag-coordinate sila sa employer, kung saan yung employer na yun ang kukuha sa'yo. Kumbaga, kukuha ng iyong serbisyo as a skilled worker at ikaw ay makakapagtrabaho sa kanilang facility, establishment ba yan, sa kanilang company. Katulad ko, isa akong hired na skilled worker from the Philippines. Nag-apply ako sa isang agency. And then, i-provide ko lahat ng mga documents. Ako ay qualified applicant. Wala akong sabit sa medical, no criminal records. In short, kumbaga ako ay qualified candidate. At nakaalis nga ako. Pero 2 taon na nga hinintay bago ako ma-deploy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi pare-pareho. Merong mga agencies na may mga napapalis sila ng mabilis. Dito sa bagong agency na humawak ngayon sa amin sa Cargill Meat Solutions here in Alberta and doon rin naman sa Ontario, may mga nakalis na selected applicants. I think pinakamabilis yung 4 months ang pagpaprocess, and then nakalis na sila. And then mayroon na agad sumunod. So may mga ganong proseso na napapadali ang kanilang mga pag-alis. Pero hindi nyo dapat panghawakan yan na kinakailangan ganun ang mangyayari sa inyo. Kasi nga, depende yan sa pagpaprocess. So tandaan nyo mabuti. May mga in-undergo yan, hindi natin dapat questionin yan. Kinakailangan mo lamang magtiwala sa proseso at huwag kang magre-resign hanggat wala pang abiso ang agency. So ganoon lamang mga kabayan ha. Kapag direct hiring naman, of course marami tayong nakikitang mga job opportunities mo to Canada, kagaya ng mga sinishare ko sa inyo. Job opportunities na until now umiiral at hanggang ngayon dapat ninyong pasahan kasi isa itong international recruitment event na magaganap sa Dubai, pero pwede kayo mag-apply online. Walang bayad ito at ito ay direct hiring from employers specifically sa province ng
Prince Edward Island. Napakarami nilang kinakailangan mga manggagawa upang makuha ng kanilang labor shortages at kinakailangan nyo itong pasahan. Walang bayad, hindi dadaan ng agency. Kung ikaw ay qualified applicant, kukontakin ka nila through your email address. Sundin nyo kung ano yung mga instructions na hinihingi nila. You never know, baka ito na yung opportunity na makarating at makapagtrabaho kayo sa bansang Canada sa province ng Prince Edward Island. Kung ako tatanungin ninyo mga Kawili Boy, I highly recommend pa rin na mag-apply kayo sa mga agencies sa Pilipinas, mga legit agencies sa Pilipinas. Paano mo malalaman yan? Meron akong video kung saan nandyan yung mga legit agencies. Karamihan dyan, no placement fee agencies mga kabayan na. Wala kayo halos gagasusin. Pero hindi ko sinasabing wala talagang gagasusin. Of course, kinakailangan mo pa rin gumastos kahit pa paano, out of your pocket, lalo na if bound to Canada. Ano ba yung malalaking gastos dyan? Medical, pre-medical, final medical, and then yung IELTS, kung mag-review center ka. But karamihan ng mga employers ngayon ay nire-refund nila ang inyong gastos. Yung gastos mo sa IELTS examination fee, kagaya ko na-refund yan. And then yung iba pang mga expenses ninyo. As long as yan naman ay inaaprobahan ng employer na talagang nire-refund nila. So yun mga Kawili Boy, kinakailangan mo lamang talaga maging matyaga kung ikaw ay nangangarap makapagtrabaho abroad. And syempre dapat skilled worker ka. Now yung pag-apply naman online, hindi nyo naman dapat i-disregard yan. Kasi nga, job opportunity pa rin yan. Kagaya nga ng binanggit ko, yung umiiral ngayon na international recruitment event, sayang ang opportunity kung hindi kayo magpapasa dyan. Kasi nga, ang dami nilang kinakailangan mga skilled worker. Kahit hindi naka-emphasize ang inyong field of work doon, maaari nyo siyang ilagay. Okay? I-emphasize nyo lang at fill upan nyo lahat ng mga informations, mga detalye. Dapat yung email address nyo is kinakailangan updated yan, reachable, dahil dyan nila kayo kukontakin. At lahat ng mga ilalagay nyo dyan, true and correct, huwag nyo dadayain kasi profile nyo yan mga bay na. Kinakailangan tama yan. So ganoon lang mga Kawili Boy, opportunity needs preparation, pero syempre dapat mapanuri rin kayo, mapagtanong. Lalong-lalo na huwag muna makikipag-commit sa mga transactions na may involved na pera. Tandaan niyo, kapag kayo ay nag-apply, especially if bound to Canada, hindi kayo dapat magbibigay ng placement fee. Ang bansang Canada, no placement fee country ito. Okay? Remember that. Kaya once na merong agency na manghihingi sa inyo ng kahit piso, sabihin nila kailangan magbayad dahil para sa documents, hindi yan legit agency. Wala dapat kayong ibigay sa agency ng mga processing fee or placement fee mga kabayan na. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng agency sa Pilipinas ay no placement fee. Meron pa rin naman. So, in reality, meron talaga. Pero I'm telling you, if bound to Canada, kung gusto mo ng agency na legit na hindi ka talaga sisingilin ng kahit piso, panoorin mo ang video na ito. 52 legit agencies in the Philippines na nagde-deploy ng mga skilled workers bound to Canada. Nandyan lahat ng kanilang contact information, FB page, website, email address. Nandyan na rin ang kanilang address mismo, yung location nila, at kanilang mga contact numbers. So yun, as always, kung nangangarap ka, kinakailangan mong kumilos at gagawa ka ng paraan. Mapa-apply ba through agency or job opportunities online, direct hiring ba yan? Programs of the Government of Canada through Job Bank Canada. As long as lihiti mo, kinakailangan nyo lamang subukan lahat ng mga options, mga possibilities. Nang sa ganun magkaroon ng katuparan ng inyong pangarap. Panoorin nyo yung mga previous videos ko, napakarami kong tinuturo dyan about kung saan kayo pwede mag-apply. Programs of the Government of Canada, Job Bank Canada, yung mga agencies in the Philippines for vouchers, hindi lang bound to Canada, bound to UK, Australia, and New Zealand, at syempre yung skills ng isang butcher na dapat ninyong taglayan along the way nang sa ganon maging ready kayo in the future employment ninyo abroad. So yun mga Kawili Boy ha, I hope nagustuhan nyo yung video na to. Syempre kung sakasakaling nakatulong sa inyo, don't forget to give a thumbs up, at kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click mo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, Boy FW, na aking na-upload. Kung meron kayong katanungan, ilagay nyo lamang dyan sa ating comment section at pakishare na rin ng video na to para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. As always, consistency, patience, and have a positive mindset. Samahan nyo ng diligence, tiwala sa sarili, tiwala sa may kapal, at tiwala sa proseso. Ingat kayo palagi dyan sa Pilipinas at sa lahat ng mga kababayan kong OFW. Saan mang panig ng mundo, keep safe always. God bless mga kababayan.